Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. sa iyong
morning, Jesus. Good morning, Jesus. Ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan, ang patungkulihan, nating kalakasan. Tayo ay lumapit kay Jesus. Tayo ay umawi at magpuri sa Kanya. Tayo'y sumamba at magbigay galang, magpasalamat at umawit sa Kanya. Tayo ay lumapit kay Jesus. Kamangha ang iyong mga gawa, sa'yo'y ibigay ang dakilang parangal. Ihahayag ko ang iyong kabutihan. Para sa'yo ang papuri, para sa'yo, O Jesus. Kamangha ang iyong mga gawa, sa'yo'y ibigay ang dakilang parangal. Ihahayag ko ang iyong kabutihan. Para sa'yo ang papuri, para sa'yo, O Jesus. Para sa'yo, O Jesus. Para sa'yo, O Jesus. Pag-ibig ng Diyos ay kamangha-mangha. Pag-ibig ng Diyos ay kamangha-mangha. Pag-ibig ng Diyos ay kamangha-mangha. Oh, oh, kamangha-mangha. Pag-ibig ng Diyos ay kamangha-mangha. Pag-ibig ng Diyos ay kamangha-mangha. Pag-ibig ng Diyos ay kamangha-mangha. Oh, oh, pag-ibig. Kamangha-mangha. Matayo, di maaabot malalim, di masisid malawak, di masukat, oh, oh, pag-ibig ng Diyos. Malayo, di maaabot malalim, di masisid malawak, di masukat, oh, oh, pag-ibig ng Diyos. Yan. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. It's the first day of February and sabi po natin, it's a day, Love Month Day. Ayan. Batiin niyo po yung mga kasama niyo sa bahay. Anong ibabati natin? I love you with the love of the Lord. Thank you, Yeah, Lord. thank you, Lord. Punuin natin ng love ang ating kapaligiran, mga Yes, oo. Ayan. I love you, may kasamang with the love of the Lord. Thank you, Lord. Sige, mag-pray po muna Sige tayo. po, tayo po muna ay mananalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, ano po sa lahat, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa napakagandang umaga. Salamat po, Lord, sa masarap na pagtulog, maagang paggising. Na paggising pa lang po namin, Lord, ay kayo na po ang nasa aming kaisipan.
At Lord, dinadalangin po namin sa inyo ang buong maghapong ito. Samahan po ninyo kami. Yung po mga kapatid po namin nasa biyahe pa, papunta ng trabaho. Salamat po, Lord. At sa mga nasa bahay, salamat po, Lord, sa pag-iingat na patuloy po yung ibinibigay sa bawat isa. At muli po, Lord, sa umagang ito, sa paggamit po ninyo sa amin, kayo po ang magbibigay ng karunungan upang sa ganun po ay maitaas at madakila po ang inyong pangalan. Alam po namin, Lord, sa maghapong ito, kayo po yung kasama namin, kaya sigurado po yung tagumpay na magaganap po sa amin sa maghapong ito. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. Yan, binabati po natin yung ating mga kapatiran sa news. Ano nga ba yung una sa news? Sa North. Yan po. Saan mo magsisimula yung North? Sa North. Sa North. Sige, sa mapa ng Pilipinas, sa Apari, sa Apari. Isabela, pababa, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Baguio, Pangasinan, Agoo, La Union, Pangasinan, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Cuyapo, Tarlac. Ayun, nakalimutan natin yung Tarlac. Wag muna tayo doon, Manila yon. Yan, yung mga prayer meeting po natin sa mga outreaches natin sa North. Good morning po sa inyo mga kapatid. Tapos sa East naman, ano yan? Ang East area po Kasama natin dyan ay ang Pililya, Tanay, Morong, Talim, good morning po sa inyo mga kapatid. Binangonan. Rizal area, Basta po Taytay, yan po yung oo, ano, thank you ano. Lord. Kainta, Tapos Pasig, Northeast, West, ang ating po mga kapatiran sa Quezon City area at sa ating Makati area. Good morning po sa inyo. Salamat po sa pagsama sa amin ngayon. At saka yung sa South area. Din sa South. As- Merong Lower South, kinabisan Lower South area, BF, Parañaque, Taguig, Pasita, Camellia, ayan, yung dun sa Molino, sa Imos, kina Sister, sa Bayhonan family, yan. Lower South po yun. Tapos, punta na po tayo sa Upper. Calo Mendez, Nasugbu. San Pablo, Calamba, Calawan, Laiya. San Pablo. Hindi, ginanon ko na eh. Tapos Laia, Batangas area. Yan, thank you Lord. At ang ating pilgrims, outreach din. Tapos sa Bisaya po, kasama yun eh. Bicol Outreach, Bisaya area. Good morning po mga kapatid at sa mga kamag-anak po namin nanonood. At ngayon, salamat din po at good morning sa mga kapatid nating nanonood sa iba't ibang bansa. Anumang oras po sa inyo, have a blessed day. Thank you Lord. Yan si ano rin, binabati ko rin si Ayan, special. Jacob. Hello, Si Jacob, si Roque. Hello, Jacob, Si- Roque, and Sino kamukha ko nga ba daw? Sabi niya. si Roque. Si Roque, pag tinatanong kamukha ko rin. Ziki, ayan, maya-maya, tatalon-talon na yon. Ngayon, habang nanonood din ng Good Morning Jesus. Ayan, thank you Lord. Purihin ng Panginoon. Yan, purihin ang ating Panginoon. Sige po. Memory verse of the week. 1 Thessalonians 5:15. See that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good, both for yourselves and for all. Sa Tagalog po, ay huwag ninyong paghigantihan ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. ayan, Yan po ang word natin ngayong memory verse, Memory verse. of the week. Yan, thank you Lord. Yan, purihin po ang ating Panginoon. Ngayon po, sa umaga naman pong ito, ang ating nung pag-aaral ay matatagpuan po dito sa 1 Corinthians 13, 1-3. Pero bayaan po rin nyo, simulan ko po muna doon sa verse 28, tuloy-tuloy po tayo doon sa chapter 13, chapter 13, 1-3 na 2 Corinthians. Simulan ko po muna sa 1 Corinthians 12, sa ano po ito, verse 28 ko po sisimulan mga kapatid. Yan, 1 Corinthians 12, verse sa 27 po, yan, ganito. Sabi po dito, kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos ng una ng mga apostol,
ikalawa na mga propeta, at ikatlo na mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga himala, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika, o magpaliwanag ng wikang ito. Kaya't buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila, at ngayoy ituturo ko sa inyo ang walang katulad sa lahat. Uulitin ko po itong verse 31 bago dumako tayo sa verse chapter 13. Kaya't buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila, at ngayoy ituturo ko sa inyo ang walang katulad sa lahat. Sa chapter 13, 1-3, ang pag-ibig. Makapagsalita man ako sa wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pumpyang na kumakalampag. Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Mga kapatid, ito po ang mensahe ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan, puri ng ating Panginoon. Ang pag-aaral po natin ngayon, mga kapatid, ay yung kahalagahan po ng pag-ibig. Sa last Sunday po, yung pinag-aralan po natin, ang pinamagat po namin sa San Pablo, yung living for Christ is serving God for His glory. Yun po ay sa 1 Peter 4. Nagsimula po kami sa 7 hanggang sa 11. At syempre, yung team naman po natin ngayong 2024 ay living for Christ, not leaving Him. So, living for Christ, isa po doon ay yung ating pag-enhance sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. At dito nga po, dun sa outline po ng pag-aaral natin, meron po kaming 3 bagay na ibinahagi doon. Una, take time to pray. Pagka sinabing take time to pray, alam nyo po, prayer is ang tawag ng pinakamahalagang weapon sa buhay Kristiyano natin. O sige, wag na lang munang weapon. Pinakamahalagang parte ng buhay na spiritual natin. Kasi sa prayer natin, prayer time natin, kinakausap natin ang Diyos na sobrang nagmamahal sa atin. So yung prayer time mo, appointment with the Lord, nakikipagkwentuhan ka kay Lord, nakikipag-usap ka, bibigyan ka niya ng instruction, minsan nagsusumbong ka. So take time to pray. At sa service natin, pagka meron na kayong magandang, halimbawa, na-pacify ka na kung meron kang problema, tapos binigyan ka na ng instruction ni Lord, andun na yung willingness to obey kung anong pinapagawa ng Lord. That is service to God, serving Him for His glory. Pangalawa, show love to one another. Kaya nga kanina yung memory verse for the week natin, di ba? Talagang do good para sa ating kapwa. So show love to one another. Pangatlo, use our gifts and talents for God's glory. Marami kasi sa atin, gifted na, talented na, pero pansamantala po munang hindi ginagamit. So i-enhance po natin yon. Use our gifts and talents for God's glory. So sa ating lahat, 'di ba? Siyempre, alam nating lahat ang pag-ibig. Alam nating lahat na pagka dumarating nung nakaraan nga, pagka dumaan ka sa mga mall, meron na silang mga anong tawag doon? Design, yung mga heart sa paligid, di ba? May mga decoration na sila para pag nakita ng tao,
makikita nila na, di ba, kung may problema ka, nakakita ka ng, iba ang dating nun. So sa atin, tayong lahat, bilang nakaranas ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo, teka muna, tanungin ko muna kayo, nakaranas po ba kayo ng pag-ibig ni Kristo? Oh, amen. Ayan na, kayo nagsabi niyan. Kayo nagsabi niyan na nakaranas kayo. Ang manifestation nung naranasan nating pag-ibig mula kay Kristo ay yung unang-una talaga yung kapatawaran sa ating mga kasalanan. So, understood yun. Naunawaan natin na napakalaki ng kasalanan natin at tayo'y napatawad dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon. So, yung great love na yon na niyakap tayo ng Diyos kahit na sobrang makasalanan tayo, kahit sobrang matigas ang ulo natin, kahit na ayaw nating sumunod, kahit na may sarili tayong kaisipan, ang yabang natin, di ba? Yung kapatawaran ng ating mga kasalanan, yun po ang dahilan kung bakit tayo ay nabubuhay sa pag-ibig ngayon. At ang bagong buhay natin ngayon ay ipinamumuhay na natin ang buhay na kasama ang ating Panginoong Hesukristo. So dahil doon, nakalaan na yung buhay natin sa paglilingkod sa Diyos. So sa 42 years ng Comfy, di ba ang sabi nga ng Bible, marami ang nauuna, marami ang nahuhuli. Marami ang mabilis mag-grow, marami ang bansot pa hanggang ngayon. True? Ayan. So, sa 42 years natin sa Comfy, nabiyayaan tayo ng kanya-kanyang kaloob. Lalong-lalo na yung pusong mapagpatawad. Nabiyayaan tayo nun. Ano pa? Yung pagiging giver. Nabiyayaan tayo nun. Ano pa mga gifts na natanggap natin? Alam ko po, iba-iba po. Para po yan, yung gifts na yan ay para sa paglilingkod natin at para sa pagbibigay natin ng glory sa ating Panginoon. So yung 42 years na yon, sige, mag-check ano po tayo ngayon ng mga gifts na meron tayo ngayon. Pero habang along the way ng pag-aaral natin, makikita po natin na, ay, meron na pala akong ganito. Ay, ganito na pala yon. So, tingnan po natin habang going onward sa ating mga pag-aaral. Meron ng merong gift sa pag-encourage, di po ba? Merong may gift sa pag-outreach. At meron din po tayong gift sa supporting, yung ating mga tithers, covenant members, yung ating mga patuloy na sumusuporta sa gospel ministry, gift din po yan. Meron po mga gift din sa pag-preach, sa teaching, may mga propeta, may mga ebanghelista, may mga shepherding. So iba-iba pong gift, meron po ibinigay ang Diyos sa ating lahat. Sabi nga, i-ano lang natin, i-cultivate lang, kumbaga i-polish lang natin kung anong gift ang meron tayong lahat. Gisingin po natin yung mga gifts na yon. Ang mga kaloob na pinagkatiwala sa atin ay laging makakatulong para sa body of Christ. Beneficial to the body of Christ. So, lahat po ng gift na meron tayo, beneficial po yan for the body of Christ. Dito po sa binasa ni Pastor Simple, dito po sa binasa nating teksto, ipinaunawa sa atin ni San Pablo na bawat kaloob ay dapat nating ma-discover para magamit natin sa pagpapalago ng body of Christ. Hindi tayo umupo dito, hindi ka na-invite dito for nothing. Lahat po tayo merong kanya-kanyang kaloob. Share mo nga yung sinabi mong yung using gifts and talents. Ito sa fellowship. May gift na. Maglinis. Yan, thank you Lord. Purihin ang ating Panginoon. Salamat kayo. Ngayon po, dito nga po sa ating binasa itong 1 Corinthians, hindi naman hulingid sa ating pag binasa natin itong mga taga-Korinto. Ano po sila? Matatalino sila. Hindi lang matalino na parang pag tiningnan mo, nasa kanila na lahat. Kaya nga ho dito, bago dumating doon sa sa verse chapter 13, ulitin ko yung verse 31. Sabi ng 1 Corinthians 12:31. Kaya't buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila at ngayon ituturo ko sa inyo ang walang katulad sa lahat. Alin daw po yun? Diba? Ito nga ho yung pag-uusapan natin ngayon, yung kahalagahan ng pag-ibig.
Doon po sa chapter 1, sa verse 1 ng 1 Corinthians 13, ano po ang sabi diyan? Makapagsalita man ako ng wika ng mga anghel. Sabi doon, kung wala naman akong pag-ibig, ano po ang sabi diyan? Wala daw pong kabuluhan ang lahat ng bagay. Kaya nga po sa ating panahon natin ngayon, pinapaalaala talaga ni Lord na salamat na lamang po kay Lord at masasabi natin, di ba, yung katulad nga po ng mga pag-aaral natin, pagka naramdaman talaga natin na kung paano tayo pinatawad ng Diyos sa kasalanan natin, di ba, kung paano tayo minahal ng Diyos, talagang makasusunod ka ng may pag-ibig kay Lord. Di ba? Pag naalala mo, di ba, kung saan ka nang galing, pag naalaala mo kung saan kinuha ka ng Panginoon, at kung pag naalala mo rin kung paanong may mga taong ginamit sa iyo ni Lord para madala ka sa ganito at yung bang namumuhay na ngayon ng may katuwiran, di ba? Ibig sabihin, no, sa panahon natin ngayon, mahalaga ho talaga na talagang pag-usapan natin to. Kaya nga po, ang sabi nga dito, merong tinatawag na dyan, yung gift of speaking. Meron pong, yung sabi nga dito, yung love is the excellent way that makes the right things hearable. Di ba sabi nga, ang pag-ibig daw po ang pinakamahalagang paraan para mapakinggan tayo. Di ba? Totoo naman na pag may pag-ibig, nakaranas ba kayo ng ganon? Pagka yung pagsasalita natin may pag-ibig, pinapakinggan tayo. Pero pagka yung, halimbawa, yung sa mga anak na nga lang natin, yung pagsasabi natin ng walang pag-ibig, minsan parang nababaliwala nila. Pero pag yung ating pagsasabi sa kanila may pag-ibig, di ba sinusunod tayo? Yun nga po ang pinakita dito. Ano pa? Sabi pa nga po dito, love determines that effectiveness of our words. At ang pag-ibig po ang nagbibigay sa atin ng bisa ng salita. Di ba? Pag naramdaman nun ng tao na yung ating pagsasalita may pag-ibig, sigurado po na talagang mararamdaman nila yung pag-ibig. Pag naramdaman po nila yun nga, simple, sabi nga kahit daw pala anong galing natin. Di ba? Sa binasa nga natin dito di ba? Kahit daw po anong galing nun salita natin, pero pagka daw walang pag-ibig, ano pong sabi? Wala daw halaga Di po ba? Kaya nga dito, sa panahon natin ngayon, parang, hindi naman talagang nire-remind talaga tayo ni Lord na mahalaga sa lahat ng ating ginagawa ay may pag-ibig. Ano po yung mga pag-ibig na ito na dapat makita sa atin? Sabi nga dito, put love to your speech. Ano daw po yung mga salitang ito? Meron po ditong 4 na C. Unang-una, yung words of cheer. Di ba? Yung salita ng may kagalakan. Di po ba? Simple, pag nakita rin naman ng mga tao na halimbawa, nag-a-advise ka sa kanya pero galit ka naman. Di ba? Pwede mong nakikita natin sa panahon natin ngayon na tayo bilang mga anak ng Diyos, sabi nga doon sa yung Proverbs 17:22, sabi nga doon yun daw pong pagkamasayahin ay mabuti sa katawan, pero yun daw pong malungkutin ay unti-unti yang namamatay. Kaya ibig sabihin, di ba, sa panahon natin ngayon, iba po yung yung tayo ay ginagamit ni Lord sa lahat ng ating pananalita, dapat may pag-ibig. Ano yung pangalawang C? Yung words of comfort. Sa 2 Corinthians 1:4, ang nakalagay po diyan, inaaliw tayo ng Diyos sa ating mga kapighatian upang makaaliw naman tayo sa mga namimigati. Kaya lahat pala nung nagaganap sa ating buhay, may layunin si Lord. Di po ba? Ang ibig sabihin lang niyan, yung comfort sa atin ng Panginoon na nararanasan, gagamitin talaga tayo ng Panginoon para maramdaman po ng mga tao yan. Tapos yung pangatlo pong C, yung tinatawag na yung words of yung compassion, yung salita yung salitang may habag. 'Di ba? Nakakakita ba kayo ng mga ganon? Yung mga taong pag nagsalita, may habag. 'Di ba? Yung bang parang makikita mo yung kanyang yung kanyang kahabagan doon sa mga taong nakakaranas ng problema. Naku, mahalaga po sa kanila yan. Hindi ba, minsan nakaranas na nga ng bayaan mo na. Ay, natural lang sa kanila yan. Matitigas ang ulo nila, kaya dapat mangyari sa kanila yan. Di ba? May mga ganun po Pero sa atin, sa ating mga mananampalataya, Di ba?
parang nire-remind lagi tayo ni Lord na kinakailang nagbibigay tayo ng comfort. At yung pang-apat, anong sabi diyan? Yung words of Christian love. Ito, mahalaga po yan. Alam nyo, doon sa Romans 12:10, nakalagay po doon. Di ba, pag binasa po natin, ganun pong kahalaga. Kaya nakikita po natin sa panahon ngayon, mahalaga po yung pananalita eh. Di ba, na may pag-ibig. Si pinararamdaman nun ng kapwa natin, kung doon ba sa pagsasalita natin, meron tayong pagmamahal. Kaya nga ho ni-remind dito yung mga taga-Korinto, ang gagaling nyo. Di ba? Gaano kagagaling sila, yung mga may sakit, pag nagpatong sila ng kamay, gumagaling. Di ba? Pag nagsalita sila, yung mga tao talaga namang naniniwala. Anong tawag doon? Nadadala kay Lord. Pero ano sabi dito? Kapag ka daw po walang pag-ibig, wala daw pong halaga eh. Di ba? Kaya nga sabi nga dito, salamat na lang kay Lord. At tayo ngayon, naramdaman natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Di ba? Naramdaman natin na pagka nakikita natin yung mga taong, halimbawa, hanggang ngayon wala pa sa ganitong gawain, di ba? Sasabihin lang natin, ay hayaan lang natin, nauna lang tayo sa kanila. Simple, minsan, may mga tao kung minsan na para bang, talagang, tagal ko nang pinapaalalahanan, hindi naman naniniwala, hayaan mo na sila sa buhay nila. Di ba? Pero pagka yung pananaw pala natin, hayaan lang natin, nauna lang tayo sa kanila, susunod na sila. Di ba? Ibig sabihin, mararamdaman nila yon. Di ba? Minsan, may mga tao na, meron niya kami napuntahan na prayer meeting, simple parang hindi siya makawala doon sa kanyang, sa kanyang ginagawa. Pero minsan, parang nararamdaman natin na minsan, di ba, may mga tao kung minsan parang kawang, pero mas maganda pala yung sila'y, maipakita mo sa kanila yung, yung pagmamahal. Yung bang kahit sa kabila ng kanilang ginagawa, yung maramdaman nila na, ayo nga pala, may pag-asa pa ako. Di ba? Ako nga, mayroong kakilala na ganun na simple pagkaho, ano ba sa mga, hindi ko na ho babanggitin ang pangalan, meron kami pinuntahang isang outreach. Ano lang siya, nagdadrive lang siya. Tapos, pero pagkakatapos, halimbawa, susunduin na yung member, sasakay sa kanila, kabatian ko na po yun. Lagi niya sinasabi, Pastor, alam na naman ni Lord yung ginagawa ko. Sabi niya, basta, maganda yung ginagawa niyo. Tapos sabihin ko pa rin sa kanya, sabi ko, brother, sabi ko, darating din yung araw, magkakasama tayo. Diba? Tuwan-tuwa naman. Ibig sabihin, di ba, may mga tao talaga na gustong-gusto nila sa ganito, pero parang hindi ba makawala doon sa kanilang gawain. Pero bibigyan mo sila ng pag-asa. Bibigyan mo sila ng tamang salita. At yung po parang na natutuwa yung brother. Sabi ko, brother, nauna lang kami sa susunod ka na. Sabi ko, sa mga susunod na araw, kasama ka na namin dito. Tuwan-tuwa siya. Ibig sabihin, di ba, sa ganung bagay, pag naramdaman nila na sa totoo lang, gusto naman nila. Kaya nga lamang, parang hindi sila, parang wala pa bang lakas na anong tawag sa Batangas nga po, makapumiglas doon sa hawak sa kanila. Pero bigyan lang na pala natin ng pag-asa. Yun po. Kaya, yun po ang pinapakita sa atin ni Lord. Kaya nga sabi dito, talagang yung apat na bagay na nakapaloob dyan, yung word of cheer, word of comfort, word of compassion, tapos yung word of Christian love. Mahalaga po yun. Yan po ang nagiging sangkap para lalo pang maipakita yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Thank you, Lord. Nakita ko po rito yung the gift of speaking the language of men. Di ba, sa atin, dahil familiar na po tayo sa isa't isa, meron po tayong gift na magsalita ng language na to kasi kilala mo na yung kausap mo. Kumbaga, sa tagal ng panahon ng pagsasama nyo, alam mo na yung weakness niya, alam niyo yung strong points niya. Ngayon, minsan, kaya hindi tayo mapakinggan dahil nagsasalita tayo ng walang pag-ibig. So, the gift of speaking the language of men, yung common, anong tawag nun? Language, di ba? So, minsan, meron po mga tao na pagka sinabihan mo, pagka wala pong pag-ibig sa puso, yung sinabihan mo at wala pong pag-ibig, yung taong nagsalita, awa yun. Pero,
pagka meron pong pag-ibig yung sa puso nung sinabihan, tatanggapin niya yung sinabi for the enhancement of the body of the believers. So, sa atin po, bilang mga Kristiyano, posible po sa atin ang makapagsalita ng tamang bagay. Possible po, nagsasalita po tayo ng mabubuting bagay, ng mga tamang salita. Kaya lang, kung wala siyang pag-ibig, wala po siyang saysay. So, tandaan po natin, bilang mga mananampalataya, aralin po natin yung language ng mga bata, language ng mga teenager, para makarelate po tayo sa kanila, para po maramdaman po nila yung pag-ibig na meron tayo. Parang kami po, hindi naman po lingid sa inyo na si Angela po ay hindi nakagraduate last year. So, ano po yun, nag-cause po yun sa kanya ng matinding depression. Alam niyo po kung bakit? Kasi nag-grade 11 and 12. Di ba? Grade 11, sila po yung first batch ng 11 and 12. Tapos, 4 years pa lang pala. 11 and 12. Tapos 4 years sa accountancy. Dahil trimester siya, so medyo yung pang 5th year niya, more on review na yon. Hindi po siya nakagraduate. Yun po ang nag-cause ng depression sa kanya. Hindi na po namin alam. Siyempre, alam mo, pagka-depression, kahit na hindi mo alam kung anong tamang salita yung sasabihin mo, kahit na sabihin mo pang anak, mahal ka ni Lord, anak, si Lord ang bahala dyan, ganon. Talagang iba. Ngayon po, siyempre, dahil kilala ko yung anak ko, kailangan kong gumamit ng language of men na merong pag-ibig na magdadala sa kanya sa kaliwanagan ng ating Panginoon. Di sabi niya, Mama, 2 years, 11 and 12, grade 11 and 12, tapos 4 years na, 6 na taon na. Sabi niya, tapos hanggang ngayon, hindi ako makakagraduate. Ganon. Alam niyo po kung ano sabi ko? Anak, ako nga 8 years sa engineering. Hindi rin graduate. Sabi ko gano'n, wala pa kaming 11 and 12 noon. Bigla siyang nabago yung mukha. Hanggang ngayon, sabi ko gano'n, hindi ko na yung kukunin ulit, hindi ako nakagraduate. Pero sabi ko gano'n. Sabi ko, ano lang anak, sabi ko gano'n, ikaw nga may pag-asa ka pa kasi isa lang naman yung subject na naiwan mo. Ako, 72 units pa yung naiwanan ko. Sabi ko gano'n, at saka medyo mahirap na yon kasi, pang 5th year na yon, sabi ko gano'n. At least ikaw, sabi ko, ikaw nga, yun yung pagkakasabi ko, anak, ako nga 8 years sa college eh. Sabi ko gano'n. Natawa. So from there, dahil alam mo yung language ng mga kabataan, mawi-win back mo siya sa ating Panginoon. So, kailangan po, we have the gift of speaking the language of men. Di po ba? Parang, di ba? Kaya nga ang ipinapadala mo sa Bisaya ay yung marunong magbisaya. Kaya yung ipinapadala mo sa Pangasinan ay yung marunong mag-Ilocano or marunong magpangasinanse. Yung ipinapadala mo sa Bicol, marunong magsalita para makarelate po sila. So, yung gift of speaking the language of men, dagdagan po natin ng pag-ibig so that the body of Christ will be enhanced. Yung beneficial, ibig sabihin beneficial to the body of Christ. So, kagaya ni Lucas, ni Luis pala. Sabi nga ni Sister Sally nung nakaraan, di kita maintindihan. Talaga pong hindi maintindihan dahil language ng bata po yun. Kaya ang iniisip natin, anong gusto mo? O eto kung ano-ano binibigay mo para lang makarelate ka dun sa bata. Di po ba? So learn the language. Yung gift of speaking the language of men, na po yun, in-entrust po yun ni Lord sa atin. Dagdagan po natin ng pag-ibig so that the body of Christ will be, makita yung pagkakaisa natin sa body of Christ. Meron din language ng para sa matatanda. Di po ba? Bigla silang nagtawan. Yan, thank you, Lord. So, ano daw? Oo, yon. Yung language para daw sa mga matatanda. Ulit-ulitin. Kasi ang sabi, ano yun?
Yan. So, okay, learn yung gift na yan, lalagyan lang po natin ng tamang sangkap para maging, maging masaya ang buhay Kristiyano natin. Pangalawang gift, Yung the gift of preaching, nakalagay po diyan. Remind naman po diyan ni Lord, pag sinabing preaching, ano po yung pinapahayag ng mga yung mga magaganap sa mga darating na panahon. Simple po, ano ba ang tawag diyan? Kailangan din ho diyan ng tiyaga, 'di ba? Sa mga ganyang bagay. Kailangan talaga yung yung pag-ibig na pinapaalaala sa atin ni Lord. Pag sinabing kailangan ng tiyaga, talagang pagtitiyaga ng na may pag-ibig. Kaya nga sabi diyan, mga mensahe po ito sa yung mga pinipreach natin. 'Di ba parang kung minsan parang ang tagal-tagal naman, 'di ba? Yun nga, prophetic message pinapakita po sa atin diyan ni Lord. 'Di ba na araw-araw ng ginagawa natin, ang ganda-ganda ng ng ano ba tawag doon? Yung yung resulta na nagampanan natin yung mga ginagawa ng Panginoon sa atin, nagiging buhay sa atin. Para halimbawa, pag tinignan na nga lang po natin, kung paano nung unang may mag-preach sa atin, pinagtiyagaan tayo, di ba? May pinagtiyagaan tayo na may pag-ibig. Simple, kung walang pag-ibig, simple, makukulit ho tayo eh. Di ba? Na niyaya dito. Kaya yun po yung nagiging balik ba? Na dahil nga po sa pinagtiyagaan din tayo, anong tawag dyan? Tayo ay pinahayagan ng may pagmamahal, na tayo ay pinahayagan ng may pagtitiyaga, na kaya sa maraming taon na tayo na andito na, yun yung kagalakan nila. At tayo man, yun daw po yung gusto rin natin na ipakita rin natin sa ating kapwa na dapat may pag-ibig din. Diba? Siyempre, hindi naman po talaga madali eh. Kaya nga lang minsan, nakakalimot po ang mga tao. Diba? Minsan parang nagiging mabilis ba? Ano ba naman yan? Ang tagal-tagal. Kaya lang minsan, pag hindi nga ho natin nabalikan yung naganap sa atin, yun nga po. Di ba? Mawawala yung pag-ibig. Dito po, sabi nasa nga natin dito, nakalagay? Pag itinuloy natin yung Tingnan nyo, basahin ko po yung verse 1 ha. Sabi diyan, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pumpiyang na kumakalampag. Yun daw po yung kahihinatnan. Di ba? Nakapakanig na ba kayo ng tunog ng kampana? O baka hindi pa? Yan, sabi ho, ganun lang. Yung ganun daw po lang, parang ting, di ba? Ganun lang. Pinalo mo lang, tumunog lang. Naku, ganun daw po pala. Ibig sabihin, kahit pala anong galing natin, pagpapahayag ng Word of God, sabi daw kung wala daw pong pag-ibig, naku, sabi diyan, wala daw pong halagaan lahat ng bagay. Kaya yung pala yung nire-remind ni San Pablo doon sa mga taga-Korinto. Simple, ang gagaling po talaga nila eh. Di ba, nasa kanila na lahat, sa pagtulong, talaga namang wala ka masasabi sa kanila, all out lahat talaga sila. Na ang gift nasa kanila lahat. Pero ang sabi doon, ituturo ko sa inyo ang pinakamahalaga sa lahat. Bago dumating ng chapter 13. Di ba sabi diyan, ituturo ko sa inyo ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya yun po, salamat na lamang kay Lord at merong nagpapaalaala. Di ba? Merong mga tao na ginagamit si Lord at higit po sa lahat yung kanyang mga salita na nagre-remind nga po lang sa atin. Halimbawa na lamang po, doon na lang siguro ang magandang halimbawa natin dito, doon sa pagbabayad ng ikapo eh. 'Di ba? Parang 'di ba, sa totoo lang hindi rin naman agad tayo, parang kami rin, natatanda ko nung unang itinuturo sa amin yung ikapo eh. Kami naman hindi agad naniwala. Sabi ko, kaunti na nga lang yung aming kinikita. Ano bang tawag doon? Manghuhukay ng kamote. Tapos ibebenta mo yung kamote mo, 2 sako. 150 ang isa. Tapos kukuhanan mo pa, 2, 300, kukuhanin mo pa yung 30. Diba? Magkano na lang matitira sa iyo? Mamamasahe ka. Tapos pambili ng bigas, pambili ng ganito. Wala nang matitira. Kaya hindi madali. Pero yun nga, pag naalaala mong gano'n, di ba? Pinagtiyagaan ka, hindi huminto si Lord. At meron naman talagang tamang oras. Kaya napatunayan namin talaga noon na hindi talaga madali. Kaya, di ba? Kaya nga yung pag-ibig, para daw maipakita natin yan, babalik-balikan natin yung kung saan ba tayo nanggaling. Babalik-balikan natin kung paano tayo pinagtiyagaan.
Di ba? Babalik-balikan natin kung bakit mayroong mga tao na, yun na, andito na tayo ngayon. Kaya yun nga po, paalaala ni San Pablo nga dyan sa, ano eh, sabi doon sa verse 1 eh. Sabi diyan, kahit anong galing, naku, sabi diyan, walang halaga yan. Kaya yun po, at hindi lang po yan, kaya sa ating pang-araw-araw na buhay, yun po ang napakaganda. Na laging may paalaala yung salita ng Diyos. Di ba? Lagi tayong, sa panahon ho natin ngayon, maraming mga, anong tawag diyan, nagbablock doon sa ating, para makita natin yung halimbawa, yung bang mga hadlang ba, para minsan, halimbawa, kaya hindi mo maipakita yung pagmamahal, nakikita mo lagi yung, yung mga ginawa sa iyo. 'Di ba? Ganito, ganyan, ganyan. Ako nga, inutangan niya, hanggang ngayon hindi na binayaran. 'Di ba? Mga ganun ba? Ibig sabihin, no, para bang naalaala kaya mahalaga yung pag-aaral natin na sinimulan niya ni Sister Ria. Na sabi doon, para kalimutan ng lahat eh. Para makapagpatawad, para mawala yung, yung bitterness. 'Di ba? Sa panahon natin ngayon, yung po, salamat na lamang at laging naandyan yung paalaala lagi ng salita ng Panginoon na para tayo ay, kaya nga ang sabi diyan, yun nga, lagi tayong pinapaalalahanan ng kanyang salita. Na sabi diyan ay, gagawin natin ito ng may pag-ibig, di ba? Sa lahat ng ating gagawin, naku sabi po, kapag yun daw po ginawa natin ng walang pag-ibig, wala daw pong halaga ang lahat. Thank you, Lord. The gift of inspired preaching. Lahat po tayo, sabi ng 2 Timothy 2:2, pinagkatiwalaan po tayo ng mga katuroan at pinagkatiwalaan din po tayo magturo para sa iba. So, meron po tayong gift of inspired preaching. So, ang ibig po sabihin nito mga kapatid, kahit magsalita ako ng word, yung mga prophetic message natin, sabi nga pagka sinabing prophetic message, ito yung mga mensahe ng Diyos na sinabi ngayon at may kaganapan sa future. So, pagka ginawa po natin, nagsalita po tayo ng mga prophetic message na to, inspired preachings na ito, ay nang may pag-ibig, meron po talaga siyang magandang resulta. Halimbawa po, di ba, yung sinasabi ni Pastor kanina, noong unang panahon, ngayon nga meron nagsasabi, wag niyo munang ituro yung Malakay 3:10 ha. Merong ganun po. Bakit? Kasi akala nila prophetically, di ba pagka sinabing prophetic, ano tawag nun? Ang message ay for doom. Totoo naman po, pag hindi mo sinunod, doom talaga. Pero pagka sinunod mo, blessing. So, ngayon po, yung gift of preaching natin, gift of prophetic message natin, pagka sinalita po natin ito ng may pag-ibig, magdudulot po ito ng blessing sa atin. Halimbawa po, sa Acts 2:38, di ba, sabi doon ni Peter, repent and be baptized. Di ba? Magsisi na kayo. Di po ba? Pagka nagsisi tayo ngayon at tinalikuran ng kasalanan, maglalakad na tayo sa buhay na maganda. So ang benefit, maganda yung resulta. Pero pagka sinabi tong message na to at nagpapatuloy ka sa kasalanan, sinong talo? Ikaw din. Ngayon, pag ito po ay sinalita ng merong pagmamahal, na merong pag-ibig, magkukos po yun ng pagbabago dun sa nakarinig. Una, kasi nakita sa iyo na ikaw ay nagrepent na. Nakita sa iyo na may bagong buhay ka na kay Kristo. Di po ba? Namumuhay ka na ngayon sa katuwiran ng Diyos. So magkakaroon po magdudulot po tong gift of inspired preaching, gift of prophecy, ng magandang resulta sa nakakarinig kung ito po ay merong pag-ibig. So, minsan, marami po talaga ang preachers. Basta lang nag-preach. Okay, preach, bye-bye. Ganon. Basta lang, kumbaga, nagturo lang po. Minsan po, yung mga preachers na to, kapag wala pong love, nagdudulot lang po ng threat dun sa nakarinig. Natakot tuloy. Nung matakot, hindi na nakinig. Nung matakot, hindi na nag-follow. So, hindi ito nagdulot ng kaligtasan sa mga hearers. Tayo po, gifted po tayo sa preaching. Patayuin mo yung member. Di po ba? Naalala ko po si Mother eh. Hello, Mother. Sabi ni Mother, yung words of encouragement mo, nag-preach niya.
nagpipreach na, di po ba? Naranasan namin nasabihan ng mother na gano'n. Alam niyo po kung ano sagot ko? Mother, di ba sabi ng 2 Timothy 2:2, turo mo sa mapagkakatiwala ang magturo sa iba. Kaya nagtuturo na po sila. Gifted po tayo sa inspired preaching. Patayuin mo po mga member natin. Meron po agad word. Kahit sabihin mong sharer ka lang, may lalabas na word sa kanila. Bakit po? Puno na po sila ng salita ng Diyos. Ngayon, dagdagan po natin ng love para mag-cause po ng life sa mga hearers. So, yun po, tandaan natin, una yung gift of language of men. Meron po tayo doon. Dagdagan na lang po natin ng love. Pangalawa, gift of preaching. Gift of inspired preaching or prophetic message. Dagdagan po natin ng love para mag-cause po ng life sa nakakarinig. Thank you, Lord. Ang pangatlo naman po ay the gift of intellectual knowledge, di ba? Yan ang sabi niya, tingnan niyo dito sa verse 2. Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa ng lahat ng hiwaga. Pero kung wala naman akong pag-ibig, ang sabi diyan ay wala daw kung halagaan lahat. Diba? Sa panahon natin ngayon, tandaan po natin na hindi naman masama ang maging marunong. At yan naman ang gusto ni Lord talaga, kaya nga tayo nag-aaral. Pero alam nyo ba na may mga tao po na na hindi nila itinuturo lahat. Diba? Parang halimbawa, kaya hindi nila itinuturo lahat, baka nga naman madaig pa sila. Diba? Pero alam nyo po, ang pinakamahusay daw pong nagtuturo ay yung yung bang hindi ka natatakot na masapawan. Nakakita ba kayo ng mga ganon? May mga tao na kung may tuturo yan madadaig ka pa niyan. Pero yung palang pinakamahusay daw pong nagtuturo, ituturo mo talaga lahat. 'Di ba? May salamat na lamang ho kay Lord kaya nga sa atin, 'di ba? Dito nga sa Kompi, ituturo lahat Para ka maging gwapo, anong gagawin? Itong isuot mo. 'Di ba? Ganito ang isuot mong pantalon, ganito ang damit. Hindi sila natatakot na sila yung masapawan. Dahil alam namang hindi mo masasapawan. Matatakot pa ba kayo sa akin kahit ano ituro nyo? Ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, yun nga po talaga namang kahit anong bihis, hindi daw kayo madadaig. Kaya ituro na rin nga na ituro lahat. Diba? Ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, mahalaga po yung yung may pag-ibig talaga Diba, minsan, marami yung mga tao na dahil nga po walang pag-ibig, may mga reservation pa sila. Diba? Pero alam nyo, meron akong nakakatuwa naman po dito sa Kompi. Pag nakita nilang yung tinuturuan nila, tumatayo na, ay, salamat. Diba? Minsan, yung pinagmamalaki pa nga nila, parang mas magaling ka pa na ngayon sa akin Hindi yung, ikaw naman, ginalingan mo pa kayo sa akin. Naku, ibig sabihin, pala, pag may pagmamahal, ituro mo lang. Yun pala po yung sinasabi ng Word of God sa atin. At yun nga, sa ating buhay ngayon, napakaganda naman ng ginagawa sa atin ni Lord. Yun nga, dahil nga po tayo ay naandito sa ganitong gawain, lahat itinuturo ng Panginoon sa atin para, pag natatanda ko nga alam yung napakaganda dito sa atin sa Kompi, talaga namang, dahil may pag-ibig nga, yung bang ayaw ni Lord na mapahiya tayo. Alam nyo ba, meron nga akong isang sharing kami ni Ninang Opie, ang amin ng prayer meeting ay sa Design Center. Di kami nakisakay kami sa kotse ni Ninong Fred. Ako'y nasa huli. Ginawa ko, dahil yung akin ng sapatos ay may tali, tinanggal ko yung tali, sinuot ko yung kininong Fred na yung walang taling sapatos. Ito na po, pagbaba ko ngayon, hindi ko pala napalitan yung isa kong sapatos. Sa madalit sabi, pagbaba, okay lang siguro kung parehong itim hindi, isang itim at saka isang puti. Ito na ngayon. Sabi ko, anong gagawin? Hindi na ho namin mahabol ngayon ang kotse na Ninong Fred. Malayo na. Naku, hindi na masigaw at naka-aircon. Naku, ano kayang gagawin ko dito? Sabi, buti na lang. Alam nyo, sa awa sa akin ni Ninang Opie, isinama ako sa Robinson. Ibinili ako ng sapatos. Tapos may nagsabi sa akin, hindi mo ba alam na ang pupuntahan ninyo, Design Center? Oo nga pala, design nga pala center yun. Ibig sabihin, di ba, talagang may pag-ibig
Di ba talagang, ako naman po, isa naman ako kukuha ng pambili. Pero alam niyo po, yun ang nakita ko nga sa ating mga taga-compi, talaga namang hindi ka, dahil may pag-ibig nga, hindi ka hahayaang mapaya. Alam niyo bang nagpunta kami sa Robinson, nakatakip po ng, buti na lang, may dala akong gitara, pantakip-takip kong gano'n, isang puti at saka isang itim. Di ba? Pero ang napakaganda talaga namang yung pag-ibig, mahalaga rin talaga eh. Yung pagtuturo talaga, di ba parang, dahil si Ninang OP, isa po sa mentor ko yan eh. Talaga namang, alam nyo, pagka si Ninang OP, talaga nung makasama ko niya, kahit Pasko, nasa outreach. Natutunan po. Ibig sabihin, no, thank you Lord, pag ako'y nagtuturo, ililista nun, ang dami mong ako. 75. Ililista lahat. Alam nyo, nakita ko rin, pag-ibig din. Nung una, naiinis ako ano ba naman to? Sulat pa. Ipapakita sa akin pagkatapos kong mag-preach. Ito, ang dami. Di ba? Pero alam nyo po, yung pala nakita ko yung pag-ibig din. Yung palang ginagawa sa akin, nung una, naaasar talaga ako Ano ba naman yan? Kala mo, ganyan-ganyan. Pero nung bandang huli, sabi ko, yung pala, pagmamahal pala yon. Kaya naituturo sa akin yung mga tama kong gawin. Di ba? Naituturo sa akin. Kaya yun po yung napakaganda Di ba? Kaya sabi nga doon, maaring magaling ka nga. Alam naman natin si Ninang Opie, matalino rin talaga yon. Pero yun nga, itinuro din sa akin Kaya nung mga una, naaasar din ako. Pero sabi ko, ano ba naman yan? Ganito. Wala na nakikita kundi mali. Kaya nung pag ako'y sunod na nagpe-pray meeting, nagtuturo, binabantayan ko na. Sasabihin sa akin, dati 75. Ngayon, 25 na lang. Nabawasan na ng 50. Pero hanggang po sa hanggang sa natuto na. Kaya yung pala, isang uri pala ng pagmamahal yon. Minsan, yung pagmamahal na iginagawa natin, minsan masakit. Kung tutuusin. Ako nasaktan ng mga una Pero nung magtagal, nakita ko yung kahalagahan. Kaya yun po, yun ang napakaganda sa ating sa ating compi, 'di ba? Nagtuturuan tayo ng ng may pag-ibig. Kaya nga ang sabi dito, yung may mga tao talagang ayaw nilang ituro, baka madaig pa sila. Di po ba? Kaya tinuturo lang. Wala namang pag-ibig. Kaya yun po, salamat sa Panginoon at napakaganda po ng ng buhay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga ang sabi dito, tandaan natin ang sabi dito, marunong ka na, ang maganda po ay marunong ka na, may pag-ibig ka pa. Iyon ang nais ni Lord. Ano tawag diyan? Marunong ka na, may pag-ibig ka pa. Ang mahirap po, yung marunong lang. Wala namang pag-ibig. Siya lang nga nakakadama. Kaya yun po, thank you Lord, salamat sa Panginoon at nakikita natin yung kahalagahan ng buhay na ngayon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yung po yung pangatlo yung the gift of intellectual knowledge. Meron pa rin pong pang-apat. Ano naman po yung pang-apat? Yung the gift of faith. Ito yung malaking pananampalataya. Sabi nga dito, kahit daw po yung bundok, mapalipat mo sa kabilang bundok dahil sa pananampalataya mo. Kahit yung mga, anong tawag doon, yung mga pilay, napapalakad mo pag nag-pray over ka. Di ba? Talaga namang Pero sabi doon, kung wala daw pong pag-ibig, pagkatapos mo, alam mo, ang galing ko. Isipin mo na, pag-pray over ko, nakatayo. Di ba? Mamamatay na, pinag-pray over ko, gumaling. Sabi doon, kung wala daw pong pag-ibig na ko, sabi diyan, wala daw pong halaga ang lahat ng bagay. Kaya nga po, sa atin ngayon, bawat isa sa atin ay nararanasan natin yung paglago natin sa ating buhay spiritual ngayon. Kaya wag ho kayong anong tawag dito? Bahagi pala ng halimbawa, pagka mayroong nagpapaalaala sa atin, bahagi ho ng pagmamahal yon. Huwag tayong magsasaktan. Pagka may nagsasabi sa iyo na ganito, di ba? Minsan, yung may mga tao na dahil sa pananampalataya nila, yung bang magawa mo yung mga bagay na nararanasan mo ngayon, di ba? Yan po yung isang uri ng pag-ibig. Yan, Brother Terry, pag-ibig. Gift of faith. Kaya mo yan. Di ba? Kaya mo yan dahil kaya ni Lord. So sa atin ngayon, lagi naman tayong
yung pananampalataya natin, lagi naman nating napuprove right with God kasi nga, alam natin na si Kristo ang namumuhay sa atin at siya yung kumikilos sa buhay natin. So yung gift of faith natin, meron po tayo niyan, dagdagan po natin ng love. Kumbaga, laging ang purpose po ng buhay Kristiyano natin, buhay mananampalataya natin, ay yung mag-glorify ang ating Panginoon. Makita ang pag-ibig ni Kristo sa ating lahat. Next po is the gift of giving. Ang sabi po doon, sa ipamigay ko man, doon sa verse 3a. Verse 3, sabi po dito, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay ang aking katawan. Doon pa lang sa, Sabi diyan, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian. Ano po, ano na po to, lalo na nung Pasko, di ba? Maraming namigay. Hanggang ngayon, may sabon pa kami natapos ng 1 buwan. Thank you, Lord. Di ba, parang nakita mo sa Facebook. Okay, last day of January. Tapos makikita mo hindi nagkulang si Lord, di po ba? So yung gift of giving, meron po tayo niyan. Nakakatuwa po si Lord. Minsan tumatanggi na po. May mga tumatanggi na. Pero yun nga, yung gift of giving, maipamigay ko man lahat. Sabi doon, kung walang pag-ibig, walang saysay. So, meron naman po, meron po kaming alam nyo po, naalala ko dun sa gift of giving, lagi po nilang sinishare na yung ating mga kapatiran sa Kalo, dati nung unang panahon, tatawid po ng 2 ilog para lang po maibigay yung tithes doon sa Batulaw. Batulaw pan church natin, ang natin doon tatawid sila ng 2 ilog, aakyat na ganon, yan, para lang maibigay yung tithes nila sa pagtitinda ng bayabas na 5 piso, di ba? Na barya. Yun ay in-honor ni Lord. Bakit po? Kasi may pag-ibig. Meron pong pag-ibig. Imagine niyo po yung kung iisipin niyo po yung, hindi naman sacrifice yung effort nila para dalahin yun sa church at makasunod sa sinasabi ng salita ng Lord, meron po yun. Yun yung po sinasabi nating meron po doong pag-ibig. Kaya in-honor po ni Lord yun. Nung in-honor ni Lord, gumanda ang buhay. Hindi na sila malayo sa Dito na, malaki na. Thank you, Lord. Pinaganda po yung buhay ng so yung gift of giving, pag binigay po natin ng merong pag-ibig, it will cause blessing sa ating lahat. So minsan, 'di ba 'yun yung sinasabi natin, hindi ako makaka-attend ng fellowship. Pakibigay na lang yung tithes ko. Hindi ako makaka-attend ng pahingi naman ng GCash mo. Sisend ko na lang 'yon, 'di ba? Hindi ko po ginajudge yun. Baka may pag-ibig din po doon. Pero, yung effort po, yung gift of giving natin, dagdagan po natin siya ng love. Kasi nga, kapag ang gift of giving, mga kapatid, kapag walang pag-ibig, giving is limited. Limitado po pag walang pag-ibig. Hanggang dyan lang yan. Ito lang bibigay ko sa kanya. Pag wala pong pag-ibig. Kung walang pag-ibig sa gift of giving, giving is tiring. Nakakapagod magbigay. Pag walang pag-ibig. Kapag walang pag-ibig ang ating gift of giving, giving is boasting. Ang pagbibigay ay nagkukos ng pagmamalaki. Yan, binigyan ko yan ng 1 milyon. Ay, di nga. Wala ba nagbigay? Binigyan ko yan ng ganito. Giving is boasting. So mga kapatid, yung gift of giving nating lahat, meron po tayong gift nun lahukan. Samahan po natin ng love para ito po ay maging pagpapala sa atin. At yung verse, yung sumunod, ang sabi po doon, at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Yan. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ialay ko man ang aking katawan para sunugin. Kanina po nag-iisip ako madaling araw. Doon sa sa mga pag-aaral, ang sabi nga, inano nila yung mga
nasunog, inoffer yung sarili nila, physically talaga. Sabi ko, yung palang natin, hanggang masunog, ma-burn. Sabi ko, di ba? Hanggang mapagod ka. Yun yung kaninang insight na inaano sa akin. Bilang mga Kristiyano, yung gift of sacrifice po, posible sa atin to. Possible po talaga. Kilala nga tayong mga ano tawag yan? Martyrs. Martyr, di ba? Nagtitiis. Matiisin ng mga Kristiyano. Meron po, gift po natin to. So ngayon, yung gift na to, na nagtitiis ka, anong tawag nun? Nagiging martyr ka. Lagyan mo ng love kasi at the end of the day, makikita yung outcome nun. Aayusin ng Diyos yung puso ng mga pinagtiisan mo. Aayusin ng Diyos yung sitwasyon mo kasi sinamahan mo po ito ng pag-ibig. Ialay natin yung sarili natin ng may pag-ibig. Tandaan natin para sa kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay. Lalong-lalo na yung mga family natin. So yung effort, yun nga, yung ang sabi nga nito, hanggang para sunugin, hanggang ma-burn. Ma-burn yung yung sarili mo, ialay natin. Kasi minsan, pagka wala talagang pag-ibig, sabi nga, suko na ako. Hindi ko di ba? Ayoko na dyan, di ba? Bahala na si Lord dyan. Tapos pagka sinabi mo bahala na si Lord, pag kinuha ni Lord, iiyak-iyak ka, di ba? Di ba? So, yung yung gift of sacrifice na to, ginagawa na po nating lahat. Dagdagan lang po natin ng may pagmamahal. Yung ating pong, halimbawa, halimbawa, kasi halos hindi na natin ngayon kasi nabago na lahat yung mga members natin eh. Pero yung unang panahon, sige, doon na lang tayo sa unang panahon. Yung prayer meeting natin ng mga kapatiran natin sa outreach, di ba sabi niya, pupunta siya sa prayer meeting kasi kailangan niyang makarinig ng Word of God dahil una, para ma-save yung sarili niya. Di ba? Para ma-equip yung sarili niya. Pag uwi niya ng bahay, sarado ang pinto. Ayaw siyang papasukin. Minsan, pag uwi ng bahay, wala ng pagkain, wala ng, pang dinner. Tinitiis po niya yon. Pero, ang bunga po ngayon, ng mga pagtitiis niyang yon, at the end of the day, yung mahal niya sa buhay na numero unong persecutor ng gawain, bago umuwi kay Lord, ay nakakilala sa Panginoon. So yung mga pagtitiis na yon, po yan, part na po ng Christian life natin. Tandaan natin, dagdagan po natin ang pag-ibig. Gamitan po natin ng most excellent way, yung love nga po, para ma-save po, unang-una, yung mga mahal natin sa buhay. Lagi po nating sinasabi, lagi nating sinasabi, ako na yung representative ng pamilya ko. Umatid ng fellowship, mag-asawa lang, ang mga anak 10, wala. Di po ba? Pero, yun, isang part po yun ng sacrifice. Pero at the end of the day, yun nga, nire-recognize naman po ni Lord yun eh. Pagka meron tayong pag-ibig, nire-recognize ni Lord yun. At the end of the day, magiging responsible yung mga anak mo, nakilala nila si Lord. At yun nga, sa sharing, pagka narinig mo silang nag-share, may mga spiritual insights na sila. So, meron din pong, nagkaroon po ng, ang tawag nun, naging productive po yung gift of sacrifice mo. Dahil ikaw ay mayroong pag-ibig. Ginagamit natin ang ating katawan para sa ministry ni Jesus Christ. Kapag may love, ito ay effective. Kapag may love, ito ay influential. Kapag may love, ito ay productive. So, yun nga, yung gift of sacrifice nating lahat, samahan po natin ng pag-ibig. Yeah, meron niya kami pinuntahan na prayer meeting. Pag baba mo, dahil hindi naman makakapasok ang sasakyan, naglalakad ka, maputik. Pagdating namin sa prayer meeting, sabi namin, mag-i-start na po tayo. Start na kayo. Open prayer ho tayo. Open prayer ka na. Mag-share ho tayo. Mag-share ka na. Tapos, pinakamatindi pa yung huli, yung offering. Kunin mo na sa anak ko.
Ibig sabihin, no, di ba talagang sa mga ganon, yun nga ho, natatandaan ko yun eh. Kami po yung nagkataon naka-assign doon. Pinapakiramdaman ko rin yung sarili ko. Di ba? Sabi ko, parang si Pito, linggo-linggo naman ho, may prayer meeting din eh. Di ba parang minsan pala ipaparanas sa iyo ni Lord yung ganon kung yung pag-ibig mo doon sa tao na si Pito, ang mahalaga naman talaga yung Word of God eh. Yun po, thank you Lord naman at na-assign tayo doon di ba tanda mo yon? Tumira pa nga ho kami doon eh. Pero yung thank you Lord at talaga namang nung magtagal, sarado na ho yung prayer meeting doon ngayon dahil wala na naman siya eh. Pero ang pinakamaganda na ituro talaga yung yung pag-ibig ba? Hindi, kasi ang faith kasi ng mga anak, kahit na ganun yung tatay nila, ay makarinig ng Word of God. So tayo, may gift of service nga tayo, ginagamit natin yun nga, nagpupunta tayo sa outreach, kahit na parang akala mo yung dadatnan mo wala. Kapag ginawa mo yun ng may pag-ibig, alam mo yung good result doon. So, dahil nag-sacrifice ka doon, kasi isa rin yun pagtatanim din yun eh. Minsan hindi mo ma-reach out yung magulang mo, iba yung nakapag-reach out dahil nakapag-reach out ka ng iba. So, titingnan natin yun nga, yung ginawa natin yun. Siyempre, kahit na medyo nakikita mo lang yun for the sake of pag-aaral. Pero pag nakita mo yung faith ng mga anak, para ang mahal nila sa buhay ay madala kay Lord at tayo naman ay ginagamit ni Lord for the ministry, bakit hindi tayo magpapagamit? Minsan, iba yung kaisipan nating lahat eh. Minsan, ang tagal-tagal na yan eh. Pero tandaan natin, tinatandaan ng Lord yung mga ginagawa natin. Kahit na matagal, kahit na mahirap, kahit na anong-ano, kahit na maputik, kahit na mahirap magbiyahe, pagka may pag-ibig yung ginagawa mo, ino-honor ng ating Panginoon. Yan, kaya mga kapatid, sabi nga po dyan ay love is the most important way of rendering service to God. Diba? Napakahalaga po niyan. Sabi nga po dito sa ating napag-aralan sa umagang ito, speak the language of men with love. Yan. Ano pa po? Preach with love. Diba? Yun yung reminder sa atin dyan. Teach with love, give with love, share with love, and serve o sacrifice with love. Diba? Sabi nga nung ating binasa, kung babalikan natin yung verse 1 hanggang 3, kahit daw po ibigay nating lahat, kahit yung katawan natin ay pasunog natin, sabi po dyan, wala daw pong halaga ang lahat. Ang sabi po dyan, ang mangyayari daw po ay para lamang tayong mga batingaw na umaalingaw-ngaw. Kaya salamat sa Panginoon at ito pong reminder sa atin. At alam ko naman po bilang mga mananampalataya, yun po talagang yung ating, lumalim na po tayo, yung ating relasyon kay Lord. Kaya ngayon, salamat kay Lord, awat grasya po ni Lord. Kaya kung tayo man ngayon ay nakakapagbigay, diba, lagi natin sinasabing grasya ni Lord. Diba, kung tayo man ngayon ay ano bang tawag yan? Nagagawa natin yung gawain natin, grasya pa rin po ni Lord. Kaya nagagawa po natin ang lahat ng ito dahil po saan? Sa pag-ibig ng ating Panginoon. Ayan. At Thank you, dahil Lord. po February 1, tayo po muna ay bumati sa mga may birthday ngayon na mahal din ni Lord. Happy birthday sa ating kapatid, Sister Jennifer Pilak Garcia. Yan po ay bilas ko sa pinsan. Happy birthday, Iper. Sister Rose Iwata. Sister Belia Flor Garcia. Sister Cecil Manukay. Sister Jessica Olero. Sister Venus Dalisay mo. Happy birthday po. And belated happy birthday po kay Brother Francis Saraspe. Happy anniversary din po sa ating mga kapatid, Brother Briggs and Sister Josephet Bares. And belated happy anniversary kay Brother Ed and Sister Melby Tungkab. Enjoy your special day, mga kapatid. Happy, 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 happy
happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary. Thank you, Lord. Ayan. Announcement po, mga kapatid. Please be advised of the election of Board of Governors of the Charismatic Outreach Ministries Foundation Incorporated as follows. February 10, 2024, Saturday po, ang ating election of Board of Governors. Dito po sa Worship Center at mag-start po siya ng 7 a.m. to 3 p.m. Your presence is highly appreciated as you partake in this special task God has entrusted us. So, next week po yon, February 10, mga kapatid. At ang ating po mga candidates for the Board of Governors for the years February 1, 2024 to 2026, ang ating mga candidate po, alphabetically arranged po, mga kapatid. Awang Lubis Minda, Bartolome Alejandro, Bartolome Mary Ann, Cabral Primitivo, Cabral Remedios, Kagimbal Juanito, Caramba Bernardino, Francisco Alfredo, Gaviria Lorenzo, Rial Rafaelito, and Biloria Teresita. So, 7 lang po ang ating pipiliin out of that 11 candidates. At yun po, yung pong mga, as much as possible po mga kapatid, wag po tayo magpa-proxy, lalo na kung dito lang po tayo sa Manila. Ito po ay ating isang tungkulin, isang banal na tungkulin para po sa ating sa gawain sa Panginoon. So, meron po tayong pinadalang invitation or letter of notice of covenant meeting sa bawat members natin. At yung iba po ay naipadala na, pakibalik po sa akin ng receiving copy at ganoon din po yung iba ay ngayon pa lang pong week na to ipapadala. Message niyo po ako just in case po na meron po tayong mga concerns, mga kapatid. Thank you, Lord. Yan, sige po. Salamat kay Lord sa araw na ito. At alam ko po na tayong lahat ay nawa po ay nabusog tayo ng salita ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Yan. At kami ho ay magko-close in prayer na, tapos yung huling ating awitin. Panginoon, salamat po buong maghapong ito. Samahan po ninyo kami, lahat ng papuri, luwalhati sa inyo. At alam namin, Lord, na maghapong ito, kayo po ang kasama namin. Kaya alam po namin, Lord, na ito'y magiging matagumpay. Salamat po, Lord, yung mga kapatiran namin mag-outreach pa. Salamat po sa pag-iingat na ibibigay po sa bawat isa. Salamat po. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Lord. At sa ating po New Song of the Week, Salamat at Nakilala Kita, O Jesucristo, composed by Sister Mercy Lalog and arranged by Brother S.J. Garcia. God bless po. Dati ako'y litong-litong, di malaman kung anong gagawin. Mga problema'y sakit ng ulo, di malaman kung saan patutungo. Salamat at nakilala kita, O Jesucristo. Mga problema'y kaya ko nang harapin. Di na rin ako natatakot humarap kahit kanino. Taas noong sasabihin ko ang pangalan mo, Jesus. Dati ako'y litong-lito, di malaman kung anong gagawin. Mga problema'y sakit ng ulo, di malaman kung saan patutungo. Salamat at
nakilala kita. O Heso Kristo, mga problema'y kaya ko nang harapin. Di na rin ako natatakot humarap kahit kanino. Taas noong sasabihin ko ang pangalan mo, O Jesus. O Panginoong Diyos Ama, salamat sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong bugtong na si Heso Kristo. Pinatawad niya ang mga kasalanan ko. Binago niya ang lahat sa buhay ko. Panginoong Diyos Ama, salamat sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Heso Kristo. Pinatawad niya ang mga kasalanan ko. Binago niya ang lahat sa buhay ko. O Heso Kristo, di na ako titigil sa pag-awit sa iyo. Ikaw ang akla ng buhay ko, sasambahin kita. Paglilingkuran sa buong buhay ko. Paglilingkuran sa buong buhay ko. Paglilingkuran sa buong